Ayaw ng Saudi Arabia na magmay-ari ng kahit ano. Ayap ng Saudi Arabia na magkaroon ng anumang nuclear bomb. Pero walang duda, kung makakagawa ng nuclear bomb ang Iran, susunod din kami agad-agad. Lumalala ang tunggalian ng Iran at Saudi Arabia. Ang malamig na digmaan noon ay umiinit na ngayon. Kamakailan tinamaan ng missile at drone ng Iran ang mga oil port at airbase ng Saudi, kabilang ang Ras Tanura at Silangang probinsya. Habang nagliliyab ang Saudi Arabia, galit na inihayag ng Riyadh na wala na silang tiwala sa Tehran. Ayon din sa mga ulat, si Crown Prince Mohammed bin Salman ay palihim na nakikipag-usap kay Pangulong Trump. Hinihikayat siyang huwag makontento sa mga bitin na hakbang, kundi sunugin ng Iran hanggang sa tuluyan itong mawala. Hindi na ito pagpigil, kundi pagwasak na. Para maintindihan ang pinupuntahan nito, dapat balikan kung paano nauwi ang revolusyong dekada nang nakalipas sa mga patay na sibilyan sa Al-Qajar, Saudi Arabia, at pagpapatalsik sa mga matataas na opisyal ng Iran palabas ng bansa bilang mga kaaway ng Estado. Bago ang 1979 at 79 magkaribalang Iran at Saudi Arabia, ito ay uri ng pag-aagawan na kayang pamahalaan. May tensyon, kompetisyon, at malinaw na hangganan. Ang Iran noon sa ilalim ng Shah at ang Saudi Arabia ay parehong kaalyado ng Estados Unidos at magkasama sa estratehiya ng Amerika sa Gulpo. Nag-agawan sila ng impluensya, prestihyo at kapangyarihang pang-ekonomiya. Pero hindi ito naging tunggali ang kailangang may matalo. Walang panigang ganiwalang. Gusto silang burahin ang isa't isa. Ngunit noong 1979, biglang nagbago ang lahat. Hindi lang basta nagpalit ng leader ang Rebolusyong Irani. Binago nito ang buong pagkakakilanlan ng Estado. Hindi na kumikilos ang Iran bilang normal na bansa na nakatuon sa hangganan at katatagan. Binago nito ang sariling imahe bilang revolusyonaryong puwersa, batay sa ideyang hindi lang sa Iran ang modelo nito. Ang bagong pamunuan sa Tehran ay nakita ang kanilang sistema bilang isang bagay na dapat kumalat. Isang bagay na layuning baguhin ang rehiyon sa paligid nito. Diyan talaga nagsimulang tumindi ang tensyon. Para sa Riyadh, hindi lang ito simpleng pagbabago ng pudisya, kundi isang hamon sa kaayusan na inaasahan nila. Ang Saudi Arabia ay di lang karaniwang estado sa rehiyon. Monarkiya, ito may malalim na ugnayan sa relihiyon, itinatag bilang tagapangalaga ng Sunni Islam at tagaprotekta ng Mecca at Medina. Ngayon, biglang umusad ang Iran at inilalagay ang sarili bilang tinig ng mga Shia Muslim sa buong mundo. Nag-aalok ng alternatibong modelo na tuwirang nakikipagkumpetensya sa lehitimasyon ng Saudi. Kaya ang dating kontroladong tunggalian ay mabilis naging mas malalim na alitan. Hindi na lang ito tungkol sa mga rutang pangkalakalan o impluwensyang panreyon, kundi naging ideological na sa pinakapuso nito. Ang pagkakahati ng sekta sa pagitan ng Sunni at Shia Islam ang naging pangunahing issue. Pero madalas, ginagamit din ito bilang isang pampulitikang kasangkapan at hindi lang basta usaping panrelihiyon. Sa kabila ng lahat, may simpleng realidad na alam ng magkabilang panig. Ito'y paliksahang hindi kayang ipatalo ng alinman sa kanila. Kapag parehong nararamdaman na magkabilang panig na nakataya ang kanilang pag-iiral, nag-iiba ang mga patakaran. Hindi na lang kumikilos ang Iran na parang isang bansa. Parang na din isang kilusan o adikain nito na lumampas sa hangganan. Ang Saudi Arabia, gusto man nito o hindi, ay naging pangunahing hadlang sa daraanan nito. Pero nakita kong tinawag mo si Ayatollah Khamenei na bagong Hitler ng gitnang silangan. Tiyak na tiyak. Bakit? Dahil gusto nila. Gusto niyang magpalawak at gumawa ng sariling proyekto sa gitnang silangan, gaya ng ginawa noon ni Hitler. Hindi agad naintindihan ng maraming bansa, lalo na sa Europa, ang panganib ni Hitler hanggang nangyari na ang lahat. Ayokong makita na mangyari rin ang parehong mga pangyayari sa gitnang silangan. Mula nun, naging kwestiyon na lang ng oras bago lumawak ang tunggalian sa ibang bahagi ng reyon. Noong 1980 naganap ang unang totoong pagsabog na naglantad sa tunggalian at nagtulak dito sa hayagang labanan. Ang digmaang Iran-Iraq ay naglagay sa Iraq ni Saddam Hussein bilang pangunahing harang sa revolusyon ng Iran. Sumuporta ang Saudi Arabia sa Iraq, hindi dahil natitiwala sila kay Saddam o magkapareho sila ng pananaw, kundi dahil takot sila sa Iran. Mula sa pananaw ng Riyadh, mas mahalagang pagpigil sa Iran kaysa sa kahit ano paman. At mula sa pananaw ng Tehran, nagbago ang lahat dahil dito. Hindi na basta karibal na nanonood lang mula sa malayo ang Saudi Arabia. Ngayon, sinusuportahan na nito ang mga kaaway ng Iran. Pinalalakas ng pagbabagong yon ang paninindigan ng magkabilang panig at pinaso personal ang tunggalian. Kasabay nito, lumitaw ang bagong presyon na hindi kailangan ng tangke o misil. Ginawang sandata ng Saudi Arabia ang langis sa pamamagitan ng pagkontrol sa produksyon at presyo,
na nagbigay rito ng malakas na impluwensyang pang-ekonomiya. Ang Iran, nahirap na sa digmaan at naputol sa maraming paraan, ay wala ring kaluwagan. Kaya nang manghina ang Iran sa labanan, piniga pa ito ng pandabas na pressure sa ekonomiya. Ito ay kombinasyon ng dalawang matinding dagok na nagpalala sa tunggalian. Kalaunan, umabot ang tensyon sa isa sa pinakasensitibong lugar. Noong 1987 Hajj sa Mecca, nagkaroon ng sagupaan ang mga Iranian pilgrims at mga puwersang pansiguridad ng Saudi. At ang dapat sana'y banal na paglalakbay ay nauwi sa kaguluhan. Mahigit 400 peregrinong napatay, karamihan ay mga Iranian. Agad at matindi ang naging reaksyon. Inatake ang mga embahada, umapaw ang galit sa lansangan, at bumagsak ang ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa. Sa puntong yon, hindi na lang politikal o militar ang labanan. Umabot ito sa relihiyon at buhay ng karaniwang tao. Nawalan ng mga mahal sa buhay ang mga pamilya sa panahong para sana sa pananampalataya at pagkakaisa. Hindi madaling mawala ang ganitong pagkawala. Nanatili ito at lalong nagpalalim ng hinanakit sa komunidad. Sa maikling panahon pagkatapos noon, tila lumamig ang sitwasyon. Noong dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000, nagkaroon ng diplomatikong pagbisita, kasunduan sa seguridad at pagsisikap patatagin ang relasyon. Sa unang tingin, may tila pag-unlad at pag-atras na makabilang panig. Pero, nananatili pa rin ang mga pangunahing issue na di natutugunan. Walang malinaw na kasunduan sa pamumuno ng rehiyon. Walang iisang pananaw para sa hinaharap at walang kompromiso sa ideolohiya. Hindi natapos ang tunggalian. Napatahimik lang. Lumambot man ang yelo, patuloy pa rin naglalagablab ang apoy sa ilalim. Noong 2003 nagbago, muli ang sitwasyon. Sinimulan ng Estados Unidos ang digmaan sa Iraq at tinanggal sa pwesto si Saddam Hussein na binitay noong 2006. Sa unang tingin, mukha itong pagbagsak ng isang diktador. Sa realidad, tinanggal nito ang isang mahalagang hadlang na pumipigil sa Iran na magkaroon ng mas malalim na impluwensya sa mundo ng mga Arabo. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagbago sa riyon sa paraang hindi inaasahan ng marami. Isang Shia na pamahalaan ang namuno sa Baghdad, kaya't mabilis na pinalakas ng Iran ang impluwensya nito gamit ang alyansa, milisya at ugnayang ekonomiya. Sa ilang taon, nagkaroon ng Tehran ng impluwensya sa Iraq na dating di inaasahan bagong pananakop. Mula sa pananaw ng Saudi Arabia, isa itong bangungot na unti-unting nagaganap. Nakita nila hindi lang ang pagkuha ng impluwensya ng Iran, kundi isang estratehiyang bumubuo ng sinturon ng kapangyarihang Shia sa rehiyon. Unti-unti, binubuo ng Tehran ang tinatawag na Shia Crescent mula Iran, Iraq, Syria hanggang Lebanon. Dito lalong tumitindi ang tunggalian dahil ang pagkakahati ng mga sekta ay lampas na sa pagkakakilanlan o paniniwala. Naging kasangkapan ito, isang bagay na maaring gamitin ng magkabilang panig para magtipon ng suporta, bigyan katwiran ang kanilang mga kilos at palalimin pa ang mga hidwaan sa buong reyon. Hindi lang Iraq ang nabago ng pagbabagong ito. Nabago nito ang balanse ng kapangyarihan sa buong gitnang silangan. At nang magsimulang humina ang mga estado dahil sa pressure na yon, nakahanap ng bagong lugar ang tunggalian para magpatuloy. Ginawang mga larangan ng labanan ang mga marurupok na bansa. Ito na ang punto na lumantad ng tunggalian at hindi na mababaliwala. Lumipat ito sa pinakakitangan nyo, ang mga proxy war. Binuo ng Iran ang Axis of Resistance, isang network ng kaalyadong grupo at milisya sa reyon. Sa halip na magpadala ng malaking hukbo, umasa ang Tehran sa mas flexible na paraan. Dumadaloy ang armas, pagsasanay, pondo, at gabay kapalit ng paggamit sa mga grupong yon bilang pressure point sa unahan. Estratehiya itong mura, pero epektibo. Pinalawak ng Iran ang impluwensya nito nang hindi direktang inilalantad ang sarili nito. Habang napilitan ng Saudi Arabia na maging alerto sa maraming panig, tumugon ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng higit pang pagpapatibay ng alyansa nito sa Estados Unidos. Dito lumawak ang tunggalian sa labas ng rehiyon. Binuksan ng Riyadh ang mahahalagang base tulad ng King Fahd Air Base para sa mga puwersang Amerikano, lalo na noong Gulf War. Pagsapit ng dekada, 90,000 tropang Amerikano ang naitalaga sa Saudi, na nagdulot ng direktang presensyang militar ng Amerika sa depensa ng kaharian. Kasabay nito, naglaan ng Saudi Arabia ng malaking pondo para sa kasunduan sa armas. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 2000 at 10 lumampas sa $100 bilyong ang halaga ng mga kasunduang nagdala ng makabagong fighter jet, missile defense at mabibigat na armor. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng mga armas. Tungkol din ito sa pagsasama ng seguridad ng Saudi sa loob ng sistemang Amerikano. At nariyan din ang langis na tahimik na nagpapalakas sa lahat ng bagay sa likod ng mga pangyayari. Ang Saudi Arabia, ang pangunahing tagapagbalanse ng produksyon sa mundo,
at kaya mag-ayos ng produksyon para mapanatili ang presyo. Dahil dito, naging kumpiyansa ang Washington na kahit may isturbo ng Iran ang supply, mananatiling balanse ang merkado. Naging bahagi ng estratehiyang enerhiya na inuugnay ang kapangyarihang pang-ekonomiya at posisyong militar. Kasabay nito, may isa pang tahimik ngunit mahalagang pagkakahanay na nabuo. Ang Israel, kahit di kaalyado ng Saudi Arabia, ay sumusunod din sa direksyong iyon. Pareho nilang tinitingnan ng Iran bilang pangunahing banta. Lumago ang kooperasyon sa intelihensya ng palihim, lalo na tungkol sa mga grupong tulad ng Hezbollah at sa mga ambisyon ng Iran sa nuklear. Noon pang unang bahagi ng dekada 2000, may mga ulat na tungkol sa mga lihim na ugnayan na naging basehan ng mas malalim na koordinasyon. Lumitaw ang counter-network na pinangungunahan ng Saudi Arabia, suportado ng militar ng Amerika, pondo at tahimik na suporta ng Israel. Hindi na lang ito tunggalian ng dalawang bansa, kundi malawak na paligsahan na humuhubog sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing puwersang nagbubuklod ng mahigpit sa counter-network na yon ay ang tuloy-tuloy na pagsusumikap ng Iran na magkaroon ng kakayahang nuklear. Ngayon, palaging iginiit ng Tehran ang kanilang programa ay para sa mapayapang gamit lamang, tulad ng paglikha ng kuryente at mga medikal na isotope. Pero sa labas ng Iran, hindi kailanman lubusang naniwala ang iba sa paliwanag na yon. Simula, nung unang bahagi ng dekada 2000, tumataas ang pag-aalala dahil sa ebidensya ng mga tagong pasilidad, pinalawak na centrifuge program at uranium enrichment na lampas sa pangangailangan ng sibilyang programa. Dito, nagiging mahalaga ang takbo ng panahon. Matapos ang digmaan sa Iraq, na nag-alis ng isang malaking hadlang sa rehiyon laban sa Iran, nagsimulang bumilis ang programa. Nang matuklasan ng mga inspektor ang mga lugar tulad ng pasilidad nuklear ng Natanz at planta ng Fordo para sa uranium enrichments, malaki na ang naging progreso ng Iran. Binago ng pagtuklas na yon ang pananaw ng rehiyon sa mga layunin ng Tehran. Noong 2015, nadala ng pansamantalang ginhawa ang Joint Comprehensive Plan of Action. Niluwagan ng mga parusa at pumayag ang Iran na limitahan ang kanilang uranium enrichment. Parang magkakaroon ng katatagan ng issue. Pero sa Riyadh, malalim na agad ang pagdududa. Itinuturing ng mga leader ng Saudi ang kasunduan bilang pansamantalang tigil at hindi solusyon. Isang bagay na napapahintulot sa Iran na panatilihin ang mahahalagang bahagi ng kanilang programa habang bumibili ng oras. Nang mabigo ang kasunduan noong 2018, nakatotoo ang mga pangamba. Muling pinabilis ng Iran ang programa nito at lalo pang itinaas ang antas ng pagpayaman. Umabot ito sa halos 60% kadalisayan na hindi pagganap na weapons grade, pero technical na napakalapit na. Pagsapit ng simula ng mga unang taon ng dekada, 20 ng 2,000 na kapag-ipon na ang Iran ng malalaking imbakan ng material na mataas ang antas ng pagpayaman. Kasabay nito, ayon sa mga eksperto, mas maikli na ngayon ang breakout time o oras para makagawa ng sapat na material para sa sandata. Sa ilang pagtataya, bumaba ito sa loob ng ilang linggo. Para sa Saudi Arabia, hindi lang ito basta isa pang usaping pangseguridad. Isa itong mas malalim na bagay. Ang isang Iran na may kakayahang nuklear ay hindi lang mapapalakas sa Tehran ng direkta. Maaari rin itong protektahan ang kanilang network ng mga kaalyado sa rehiyon, na magbibigay daan sa kanila na kumilos ng mas may kumpiyansa habang ang Saudi Arabia ay nahaharap sa panganib ng direktang paglala ng tensyon. Para sa Riyadh, hindi katanggap-tanggap ang hindi pagkakapantay-pantay na ito. Kaya malinaw na nagsalita si Mohammed bin Salman. Kapag nagkaroon ng sandatang nuklear ang Iran, susunod agad ang Saudi Arabia na kumuha rin ito. Nag-aalala ka ba na magkaroon ng sandatan nuclear ang Iran? Oo, nag-aalala kami kapag may bansa na nagkakaroon ng sandatang nuklear. Masama yon. At hindi mo naman kailangan magkaroon ng sandatang nuklear dahil hindi mo rin naman magagamit yon. Kahit makakuha ng sandatang nuklear ang Iran o kahit anong bansa ang gumamit ng sandatang nuklear, ibig sabihin niyan ay nakikipagdigmaan na sila sa buong mundo. Hindi na dapat muling makita ng mundo ang isa pang Hiroshima. Kapag nakita ng mundo na may 100,000 katao na namatay, ibig sabihin yan ay nakikipagdigmaan ka na sa buong mundo. Walang silbi ang pagkakaroon ng sandatang nuklear dahil hindi rin ito magagamit. Hindi yon sinabi bilang isang banta, kundi bilang isang kalkulasyon. Kaligtasan ng isyu sa rehiyong maaring magbago. Sa isang iglap, ang balanse ng kapangyarihan, pagsapit ng 2025, umabot sa sukdulan ang sitwasyon. Ang Israel, sa suporta ng Washington, ay lumipat mula sa lihim na cyber campaign tungo sa direktang aksyong militar. Bahagi ang mga pag-atake ng koordinadong pagsisikap ng Israel laban sa sensitibong nuclear infrastructure ng Iran. Maingat na pinili ang mga target. Ang Natanz, matagal ang sentro ng Iran para sa enrichment, ay tinamaan ng mga tsak na pampasabog para mapatigil ang mga bulwagang kinalalagyan ng mga abanteng centrifuge. Ang Fordo, na nasa ilalim ng bundok malapit sa Qom at kayang tiisin ng airstrike, ay inatake gamit ang bunker buster.
Tinaman din ang mga pasilidad malapit sa Isfahan, gaya ng mga lugar ng conversion ng uranium at mga sentro ng pananaliksik. Sinusuportahan ng US intelligence, satellite surveillance, at logistical na koordinasyon ang mga pag-atake. Pero walang ipinadalang sariling eroplano ang Washington. Ang kampanya ay kahalintulad ng mga naunang pagsisikap tulad ng Stuxnet noong 2010 ang cyber operation na sumira ng daan-daang centrifuge at ang sabotahe noong 2021 sa Natanz na nagpatigil sa mga power system. Noong 2025, unang hayagang tinaasan ng Israel ang antas ng tuloy-tuloy na airstrike sa iba't ibang lugar. Ayon sa analista, ang mga pag-atake ay sumira o nagpahinto sa daan-daang centrifuge at naantalang kapasidad ng enrichment ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon. Gayunpaman, hindi tuloy napuksa ng mga airstrike ang programa. Ipinamahagi na ng Iran ang malaking bahagi ng infrastruktura nito. Pinatatag ang mga pasilidad tulad ng Fordow at nagimbak ng enriched uranium sa iba't ibang lugar. Sa loob ng ilang buwan, iniulat ng mga inspektor na may higit 120 kilo ng 60% enriched uranium ang Iran. Kaya pwedeng paikliin ang breakout time sa ilang linggo. Matapang na tumugon ng Tehran, pinabilis ang trabaho sa mga lihim na lugar at lalo pang nilimitahan ng internasyonal na inspektor. Sa Saudi Arabia, nagdulot ng ginhawa at babala ang mga pag-atake. Ginhawa dahil kumilos ang Israel laban sa bantang itinuturing ng Riyadh na banta sa mismong pag-iral nito. Babala dahil buhay pa rin ang kakayahang nuclear ng Iran kahit matindi ang dagok. Ang bangumot ng Iran na may nuclear na kakayahan ay naantala lang, hindi nabura. Ang pagkaantala ay may dalang panganib ng pagganti, paglala ng mga proxy, at posibleng mas magpursige ang Iran sa lihim na nagpapahirap pigilan sa susunod. Dahil dito, nasa sentro ang isyu ng nuklear sa tunggalian. Hindi lang ito tungkol sa sentripiho at pagpapayaman. Tinutukoy nito ang balanse ng kapangyarihan sa Gulpo, kredibilidad ng mga alyansa, at pangamba na ang isang pag-abante ng Iran ay maaring magpasiklab ng paligsahan sa armas sa reyon na tatagal ng ilang dekada. Sa Saudi Arabia, ang pagpigil sa kinalabasan ay pangunahing prioridad dahil sa epekto nito sa seguridad at posisyon nila sa rehiyon. Ang parehong hangaring yon na pigilan ng lumalawak na banta ng Iran ang nagtulak sa tunggalian na maging lantaran sa mga larangan ng labanan sa buong rehiyon. Kung interesado ka sa nuclear threat at proxy wars, i-like at mag-subscribe ka na. Doon pa lang magsisimula ang mas magulo. Nagpatuloy ang labanan sa piling larangan ng digmaan at mabilis na naging isa sa pinakamahalaga ang Yemen. Tingnan mo ang mapa at malalaman mo kung bakit ginawang larangan ng digmaan ng Iran ang bansang ito. Ang Yemen ay nasa katimugang hangganan ng Saudi Arabia at nakapwesto ito sa Bab el-Mandeb Strait, isang makitid na daanan kung saan halos 10% ng pandaigdigang kalakalan at padala ng langis ang dumadaan. Ang impluensya roon ay nagdadala ng presyon sa pintuan ng kaharian at kontrol sa malagang ruta ng pagpapadala. Sa madaling salita, perpektong lokasyon ito. Dito lumakas ang Houthi bilang puwersa. Suportado ng Iran, pinalawak nila ang impluensya mula Sada hanggang sa kabiserang Sanaa noong 2014. Mula, hindi nagpadala ng malaking hukbo ang Iran at umasa sa murang pero epektibong paraan. Ballistic missile, drone na abot daan-daang kilometro sa Saudi, pagsasanay at tuloy-tuloy na pinansyal na suporta. Noong 2015 naglunsad ang Saudi Arabia ng Operation Decisive Storm, gamit ang mahigit 100 fighter jet, 100 at 50,000 sundalo at mga kaalyado mula sa Siyam na bansa para itaboy ang mga Houthi at ibalik ang kaalyadong pamahalaan. Pagkatapos, nagdulot ang labanan ng malaking epekto sa labas ng rehiyon. Noong Setyembre 2019, sabay na inatake ng mga drone at cruise missile ang malaking oil processing facility sa Abqaiq at oil field sa Khirais. Ang Abqaiq ay nagpoproseso ng 7 milyong bariles ng langis kada araw, halos kalahati ng kapasidad ng produksyon ng Saudi Arabia. Bumaba ng 5.7 milyong bariles kada araw ang produksyon ng Saudi magdamag, katumbas ng 5% ng supply sa mundo. Tumaas ng 20% ang presyo ng langis sa isang araw, pinakamalaking pagtaas sa mga dekada. Tumaas ang insurance ng oil tanker at naalala ng mundo ang kahinaan ng supply ng enerhiya dahil isang atake lang sa disyerto, apektado agad ang pandaigdigang merkado. Ipinakita ng pangyayaring yon ang isang mahalagang bagay. Hindi kinailangan ng Iran ng direktang pananakop para magdulot ng pinsala. Ginamit ang Yemen bilang pressure point sa mismong hangganan ng Saudi Arabia. Ngunit may mabigat itong kapalit sa buhay ng tao. Ang digmaan ay nagdulot ng pinakamatinding krisis makatao sa mundo ayon sa US, kumalat ang taggutom at bumagsak ang sistemang medikal. Pagsapit ng 2022, tinatayang umabot na sa mahigit 300
at 77,000 ang kabuang bilang ng namatay dahil sa labanan, gutom at sakit, kung saan 70% ng mga namatay ay mga batang wala pang 5 taong gulang. Mahigit 4 na milyong tao ang lumikas at 80% ng populasyon ng Yemen o 24 na milyon ay nangangailangan ng humanitarian na tulong. Para sa milyon-milyon, hindi ito usaping geopolitika. Tungkol ito sa araw-araw na pakikibaka para mabuhay, mga walang laman na pinggan at mga buhay na naputol agad. Sa tabi nito, may isa pang matinding labanan. Sa Syria, nang malapit ng bumagsak ang gobyerno, matinding sumuporta ang Iran kay Bashar al-Assad. Nagpadala ito ng libu-libong tagapayo mula sa Revolutionary Guard at mga espesyal na unit. Naglaan ng bilyon-bilyong halaga ng tulong pinansyal at nakipagtulungan ng malapitan sa mga mandirigma ng Hezbollah sa mismong labanan. Noong 2013, mahigit 7,000 mandirigma ng Hezbollah ang ipinadala sa Syria at naging mahalaga sa mga labanan tulad sa Qusair. Nagpadala ang Iran ng mga Shia militia mula Iraq, Afghanistan at Pakistan na bumuo ng transnational na puwersang nagbigay kay Assad ng mahalagang dagdag sa tauhan habang humihina ang kanyang hukbo. Sinusuportahan ng Saudi Arabia ang mga kalabang puwersa at nagpadala ng pera at armas sa mga rebelde sa pamamagitan ng lihim na network. Kasama ang Turkey at Qatar, sinubukan ng Riyadh pahinain si Assad at pigilan ang impluwensya ng Iran. Para sa Iran, hindi lang isang larangan ng digmaan ng Syria. Isa itong mahalagang koneksyon. Isang koridor mula Tehran papuntang Baghdad, Damascus hanggang Hezbollah sa Lebanon. Ang pag-secure nito ay nagbigay ng estratehikong lalim at access sa Mediterranean na nagbago sa balanse ng kapangyarihan sa Levant. Ngunit malaki ang naging kapalit nito. Ang digmaan sa Syria ay isa sa pinaka-nakamamati na tunggalian na ika-21 siglo. Mahigit kalahating milyong tao ang napatay ayon sa pagtataya ng UN at mahigit 8 milyong katao ang tumakas palabas ng bansa bilang mga refugee, habang 6 na milyon pa ang nawala ng tirahan sa loob ng bansa. Wasak at naging guho ang mga lungsod gaya ng Aleppo, Homs at Raqqa. Gumamit ng chemical na sandata ng paulit-ulit na nagdulot ng matinding galit sa mundo. Bumagsak ang ekonomiya kung saan lumiit na mahigit 60% ang GDP mula 2011 hanggang 2016. Tumagal ang taon ng digmaan. Nagdulot ng malalalim na sugat sa bawat henerasyon at krisis makatao na lumampas sa mga hangganan ng Syria. Gayunpaman, sa kabila ng pagbabago ng alyansa at pagkawasak, nanatili ang pangunahing dinamika. Ang Syria ay isa na namang entablado kung saan naglaban ng Iran at Saudi Arabia sa pamamagitan ng mga proxy. Parehong determinado na hindi hayaang magwagi ang isa't isa. Sa pinakabuod, isa pa rin itong tunggalian na nagaganap sa dugo at pagkawasak. May mga tahimik na lugar kung saan lumalakas ang impluwensya kahit walang digmaan. Sa Iraq, ang mga milisyang suportado ng Iran ay may kapangyarihan sa seguridad at politika. Sa Lebanon, pangunahing puwersa ang Hezbollah at nakakaapekto sa desisyon ng gobyerno habang hawak ang malaking arsenal. Noong 2011, nagpadala ang Saudi Arabia ng tropa sa Bahrain para supilin ang kaguluhan na tingin nito'y konektado sa impluwensya ng Iran. Lumitaw na hindi limitado sa isang lugar ang tunggaliang ito. Ito ay lumipat, nagbago, at kumalat saan man may pagkakataon. At paminsan-minsan, ang tensyon ay hindi na lang nanatili sa likod ng mga pangyayari. Bigla itong sumiklab sa mga paraang biglaan, direkta at imposibleng baliwalain. Isa sa mga pinakamalinaw na sandali ay dumating noong Enero ng 2016 nang bitayin ng Saudi Arabia si Nimr al-Nimr, isang kilalang Shia na kleriko mula sa silangang lalawigan. Si Nimr ay hindi lang isang relihiyosong tao. Matindi niyang kinritiko ang monarkya ng Saudi, nanawagan ng higit na karapatan para sa minoryang Shia at hayagang hinamon ang lehitimasyon ng naghaharing sistema. Para sa Riyadh, ang ganitong pagsuway ay hindi lang pagtutol, kundi banta sa katatagan at autoridad. Kaya, may mensahe ang pagbitay. Layunin itong ipakita ang lakas sa loob ng bansa. Balaan ng iba na huwag lumampas sa linyang iyon at ipaalam sa labas ng Saudi na hindi papayagan ng kaharian ang itinuturing nitong kaguluhang na impluwensyahan ng Iran sa kanilang teritoryo. Pero hindi na nanatiling limitado ang mga ganitong aksyon, lalo na sa tensyonadong tunggalian. Mabilis at matindi ang reaksyon sa loob ng Iran. Malaki ang paggalang kay Nimr sa mga komunidad ng Shia. Ang pagbitay sa kanya ay tinuring na pag-atake sa Shia identity, hindi lang simpleng politika. Mabilis kumalat ang protesta at napuno ng tao ang kalsada. Sa Tehran, nilusob at sinunog naman at protesta ang embahada ng Saudi at napilitang tumakas ang mga diplomat. Maring kinondena ng mga lider ng Iran ang pagbitay. Tinawag itong krimen at patunay ng mapanirang kilos ng Saudi laban sa mga Shia Muslim. Lumalap ang epekto nito sa mga sumunod na araw. Pinutol ng Saudi Arabia ang ugnayan sa Iran at sinundan nito ng ilang kaalyado, lalong pinalala ang hidwaan. Ang desisyong panloob ng Saudi Arabia ay agad naging krisis sa rehiyon, kaya lumitaw ang mas malalim nitong epekto.
Hindi lang ito pansamantalang itinaas ang tensyon, kundi itinulak pa ang tunggalian sa mas emosyonal at mas malalim na ugat. Lalong tumindi ang pagkakahating sektaryan, kaya ang madalas na politikal na tunggalian ay naging mas personal at mas matindi. Kasabay nito, tuloy ang nawala ang natitirang pag-uusap ng dalawang pamahalaan, kaya lalong mahirap isipin ang kooperasyon. Pinalakas nito ang matagal ng kwento ng magkabilang panig. Para sa Iran, patunay itong inaapi ng Saudi Arabia ang Shia. Para sa Saudi Arabia, pinatibay nito ang paniniwala na ang Iran ay nakikialam at nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang teritoryo. Kaya delikado ang mga ganitong pangyayari. Ang isang bagay na sanay na natiling panloob na issue ay naging isa na namang mitya ng tensyon sa mas malawak na Cold War. Sa kabila ng lahat, wala talagang nagbago. Ang Saudi Arabia at Iran ay nananatiling magkatunggali para sa lehitimasyon at impluensya. Patuloy pa rin gumagamit ng mga proxy. Patuloy pa rin nakikipaglaban gamit ang mga simbolo. At pareho pa rin naniniwala na ang umatras ay hindi isang opsyon. Matapos ang taon ng paulit-ulit na siklo, parehong napagod ang magkabilang panig. At noon nagsimulang mabuo ang isang bagay na hindi inaasahan. Noong Marso ng 2023, may nangyaring ikinagulat halos ng lahat. Inanunsyo ng Saudi Arabia at Iran na ibabalik nila ang ugnayang diplomatiko sa ilalim ng kasunduang pinamagitan ng China, hindi ng Estados Unidos. Pumasok ang Beijing bilang tagapamagitan, nag-alok ng neutral na lugar at insentibong pang-ekonomiya. Para sa Riyadh at Tehran, naging pagkakataon nito na ayusin ang relasyon nila nang wala ang bigat na karaniwang kaakibat ng pamamagitan ng kanluran. Sa isang saglit, parang posible talaga ito. Ilang buwan lang, nagbukas ulit ang mga embahada sa parehong kabisera at lumambot ang tono ng dalawang panig. Matapos ang taon ng tensyon, proxy war at diplomatic breakdown, iba na ngayon. Parang pahinga at posibleng simula ng mas matatag na relasyon. May bigat na agad ang simbolismo. Malaking dahilan ng Saudi Arabia na pakalmahin ang sitwasyon dahil nakasalalay ang planong Vision 2030 nito sa katatagan, dayuhang pamumuhunan at isang mahuhula ang kapaligiran para mapalawak ang ekonomiya nito. Ang Iran ay laging pinipilit at may matinding parusa, kaya mahalaga ang kahit kaunting pagkakataon para makahinga. Naroon din ang China na nakuha ang gusto nito at pinatunayan kaya nitong pumasok sa gitnang silangan at gumanap ng mahalagang papel sa diplomasya, hindi lang sa ekonomiya. At iyan ang dahilan kung bakit umani ng napakaraming atensyon ang kasunduang ito. May ilan na nagsimulang magtanong ng mas malawak na tanong. Palatandaan ba ito na nagsisimula ng magbago ang impluensya ng Amerika sa rehiyon? Kapag sinuri mo pa, makikita ang limitasyon ng kasunduan. Hindi pa rin natutugunan ang malalaking issue at hindi pa rin tapos ang digmaan sa Yemen. Ang mga milisyang suportado ng Iran sa buong rehiyon ay napatuloy pa rin sa kanilang mga operasyon gaya ng dati. At ang pangunahing tanong, kung sino ang mangungguna sa gitnang silangan ay hindi man lang natalakay. Walang matibay na garantiyang pangseguridad. Walang malalaking plano para sa ekonomikong integrasyon. At ang pinakamahalaga, walang tunay na pundasyon ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Pansamantalang huminto ang tunggalian. Ngunit hindi ito nalutas ng kasunduan. Totoo ang pakikipagkamay, pero hindi ang solusyon. Nagbigay lang ng kaunting palugit ang kasunduan, sapat na yon. Pero nang tumaas ulit ang tensyon, lumitaw ang mga bitak. Paalala na hindi natapos ang tunggaliang ito. Naghihintay lang ito ng bagong pagkakataon para lumitaw. Ngayon, narito tayo at nagbabago ulit ang tono. Sa 2026, muling umiinit ang dating tunggalian ng Iran at Saudi Arabia. Dumarami ang mga ataking suportado ng Iran at mas mahigpit at mapanganib ang atmosfera sa reyon na yon kaysa dati. Hindi na maangat magsalita ang mga leader ng Saudi. Hayagan nilang sinasabi na nawala ang tiwala at mas matalim na ang mga salita mula sa Riyadh. Hindi talaga tumigil ang mga proxy na labanan at ang mga grupo tulad ng mga Houthi ay nananatiling patuloy na pinagmumulan ng tensyon. Inaatake ang mga barko sa Red Sea at nagbabanta sa daloy ng enerhiya. Ngayon, direktang epekto sa pinakanalalantad na bahagi ng Saudi Arabia. Kaya't kakaibang sandaling ito. Sa loob ng maraming taon, ang Saudi Arabia ay naghahanda para sa isang hinaharap na higit sa langis. Ang Vision 2030 ay isang pangmatagalang plano para mabawasan ang pagdepende at magbukas ng bagong oportunidad sa ekonomiya. Ang mga proyektong gaya ng NEOM sa Red Sea ay layong patatagin ng hinaharap. Inaasahang tutulong ang mga bagong rutang kalakalan at lohistika para sa katatagan ng kaharian. Kapag naaabala ang mga rutang pandagat, tumataas ang insurance at bumabagal ang kargamento, kaya nagmumukhang mas marupok ang mga plano kaysa sa inaasahan. Ang dating malayong labanan ay ngayon direktang humahadlang sa ekonomikong ambisyon ng Saudi Arabia. Matagal nang nakasentro ang estratehiya ng Riyadh sa pagpigil. Layunin nito na pigilan ang impluensya ng Iran.
Huwag hayaang sumiklab ang tunggalian at iwasan ang malawakang paglala ng sigalot. Nagsisimula ng magbago ang paraang ito. Ayon sa ulat, mas agresibo si Mohammed bin Salman at binabanggit pang isyong ito sa mga pribadong pag-uusap kay Donald Trump. Itinutulak ang ideya na gamitin ang sandaling ito para higit pang pahinain ng Iran. Pero ang ganitong klase ng pag-iisip ay may kasamang matitinding panganib. Ang pagbagsak ng isang sistema ay hindi nangangahulugan ng katiyakan ng katatagan. Mas madalas, ito ay nagbubukas ng pinto sa kaguluhan, mga tunggalian sa loob ng kapangyarihan, at mga sigalot na umaabot pa sa labas ng kanilang mga hangganan. Magkaaway na kayo sa loob ng maraming siglo. Sa pinakaugat nito, tungkol saan ba talaga ang hidwaang ito? Isa ba itong labanan para sa Islam? Hindi kalaban ng Saudi Arabia ang Iran. Hindi rin kabilang ang hukbo ng Iran sa 5 pinakamalalakas sa mundo ng mga Muslim. Mas malaki rin ang ekonomiya ng Saudi kaysa Iran. Malayong maging kapantay ng Saudi Arabia ang Iran. Ang Iran, sa kabilang banda, ay patuloy na naglalaro ng ibang uri ng laro. Imbes na direktang komprontasyon, umaasa ito sa mga proxy at madiliit na pag-atake para mapanatili ang presyon ng hindi nagdudulot ng digmaan. Flexible ang estratehiya nito. Maaaring magpasimula ng gulo sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay na pumipilit sa Saudi Arabia na hatiin ang kanilang atensyon. Tinutumbasan ng Riyadh gamit ang pera, diplomasya at pandaigdigang pakikipag-ugnayan. Ngunit dahil magkaiba ang kanilang mga estilo, mas naging mahirap hulaan ang buong sitwasyon. Kasabay nito, humaharap din ang Iran sa lumalaking presyon sa loob ng kanilang bansa. Nahihirapan ang ekonomiya. Humina ang kanilang pera. Umabot na sa mahigit 40% ang inflation sa ilang panahon at nananatiling mataas ang kawalan ng trabaho ng mga kabataan. Ang ganitong uri ng presyon ay unti-unting lumalaki, lalo na sa mga mas nakababatang tao, at maaring humantong ito sa kahit anong direksyon. Maaring magdulot ito ng pagkadismaya sa sistema o mas matinding paglaban kapag lumakas ang panlabas na presyon. Kaya hindi na lang ito karaniwang yugto ng tunggalian. Parang paulit-ulit na pattern ito, at bawat balik ay mas matindi kaysa dati. Bawat paghinto ay pansamantala, at bawat pagbabalik ay mas matindi. Sa mayon, pareho ang pakiramdam, pero mas mataas ang nakataya. Parang kaya nitong baguhin hindi lang ang balanse sa pagitan ng dalawang bansang ito. Aktibo pa rin ang mga Houthi malapit sa Bab el-Mandeb Strait, isa sa pinakaabalang rutang kalakalan sa mundo. Malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan ang dumaraan sa rutang yon. Ang bawat atake ay nagpapataas ng insurance, nagpapabagal ng shipping, at nagpapamahal ng gasolina at bilihin. Ang mga epekto nito ay umabot lampas pa sa reyon, tumatago sa araw-araw na buhay ng mga tao kahit sa mga lugar na malayo sa gulo. Para sa Saudi Arabia, ang banta ay agarang nararamdaman at personal. Abot ng pag-atake ang mga pangunahing pasilidad ng langis, at bawat matagumpay na pag-atake ay paalala kung gaano pa rin kahina ang pangunahing pinakakakitaan ng kaharian. Ipinakita ng 2019 na pag-atake sa pasilidad ng pagpuproseso ng langis sa Abkhaz kung gaano kabilis maapektuhan ang global markets ng aberya. Kung dadami ang ganitong insidente, tataas ang presyo ng langis at inflasyon na mararamdaman sa buong mundo, hindi lang sa gitnang silangan. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy na malalim ang pagkakasangkot ng mga dayuhang bansa. Malapit ang ugnayang pangseguridad ng Estados Unidos at Saudi Arabia, mula armas hanggang intelihensya, habang binabalanse ang suporta at pag-iwas sa mas malawak na labanan. Iba ang lapit ng Sina dito. Naging tagapamagitan nito sa kasunduan sa pagitan ng Riyadh at Tehran noong 2023 para iposisyon ang sarili bilang puwersang nagpapakalma. Pamunahing interes nito ang matatag na kalakalan at siguradong daloy ng enerhiya. Ngunit may hamon para sa Beijing. Maari itong magbukas ng mga diplomatikong daan. Ngunit kulang ito sa abot militar para ipatupad ang katatagan kapag tumitindi ang tensyon. May impluensya pero limitado ang kontrol. Nagiging masikip at komplikado ang entablado dahil sa mga pangunahing kapangyarihang may kanya-kanyang interes pero walang namumuno. Dahil dito, tumataas ang panganib ng maling kalkulasyon. Malinaw na nagbago ang pananaw ng Saudi. Hindi na sapat sa kanila ang pagpigil. Ang mga senyales mula sa Riyadh ay napapahiwatig ng lumalaking paniniwala na ang tanging pangmatagalang solusyon ay nakasalalay sa pagbabago mismo sa loob ng Iran. Ipinapakita nito ang paglipat mula depensa tungo sa mas mapanindigang tindig gamit ang ekonomikong pressure, pampulitikang impluensya at posibleng higit pa. Hindi madaling target ang Iran. Malaki ang populasyon nito, may bihasang puwersang pansiguridad at dekada ng karanasan sa pag-angkop sa parusa. Ngunit ramdam ang bigat ng ekonomiya, kaya pumapasok muli sa delikadong yugto ang tunggalian. Parehong nahihirapan at determinado ang magkabilang panig, kaya tumitindi ang kilos nila. Ang susunod na mangyayari, ang magtatakda kung magpapatuloy ang siklo o mauwi sa mas malaking kaganapan. Ano ang susunod? Yan ang tanong ng lahat. At mahirap ang sagot. May ilang landas sa inaharap at wala sa mga ito ang mukhang ganap na matatag. Isa sa mga landas ay ang unti-unting paglala ng sitwasyon na matagal na nating nasasaksihan sa loob ng maraming taon. Patuloy ang mga proxy na pag-atake, sunod-sunod na tinatamaan ng mga infrastruktura at tumitindi ang tensyon sa mga mahalagang ruta ng pagpapadala. Laging nananatiling tensyonado ang rehiyon
laging balisa, pero hindi tuluyang nauwi sa malawakang digmaan. Magulo, magastos, at hindi tiyak ang sitwasyong ito. Ngunit pamilya na sa lahat at alam na magkabilang panig ang galaw dito. Marupok ang balanse na maaring masira sa kaunting pagkakamali. Ang isa pang posibleng mangyari ay isang seryosong maling hakbang. Kapag ang isang pag-atake o tugon ay lumampas sa hangganan at di na mababawi, pwedeng lumala ang sigalot mula sa kontroladong pressure tungo sa mas malaki at mas mahirap pigilang sigalot. At naroon ang hindi inaasahan, nasa loob pa ng Iran. Ang hirap sa ekonomiya, mahigpit na kontrol sa politika, at lumalaking pagkadismaya ay nagdulot ng mga protesta noon. Kung tumaas ulit ang pressure, pwedeng mabilis magbago ang sitwasyon, pero wala pa ring katiyakan. Kung humina ang sistema, posibleng magdulot ito ng tunggalian sa loob, pagkakawatak-watak, at kawalang tatag na makakaapekto sa mga karatig bansa. Ang pagbabago ay hindi laging nangangahulugan ng katahimikan. Minsan, nagdudulot ito ng ibang uri ng kaguluhan. At lahat ng ito ay nauuwi sa isang simpleng katotohanan. Ang tunggaliang ito ang sentro ng pandaigdigang enerhiya at kalakalan. Ang isang misil na pinakawalan mula Yemen o isang pag-atake malapit sa mga pasilidad ng langis ng Saudi ay hindi lang lokal ang epekto. Kumakalat ito palabas, tumataas ang gastos sa pagpapadala. Agad na tumutugon ang presyo ng langis. Ang mga pagtaas na yon ay dumadaan sa mga supply chain at nauwi sa pang-araw-araw na buhay, sa presyo ng gasolina, sa gasto sa transportasyon, sa iyong mga pinamimili. Kahit ang mga taong tulad mo na maaring malayo sa labang ito ay ramdam pa rin ang epekto. Sa huli, ang buong kwento ng Cold War na ito ay nagsimula pa noong Rebolusyong Irani. Simula noon, naging serya ito ng proxy conflict, paghinto, at muling tensyon. Bawat yugto mas mataas ang pusta at mas matindi ang epekto kaysa dati. Dahil dito, napakahalaga ng 2026. Ang tanong ay hindi na lang kung sino ang makakalamang. Magpapatuloy pa ba ang tunggaliang ito na damay ang rehiyon at mundo? O may magbabago na? Sobra na ang paulit-ulit na labanan at di mapakaling katahimikan sa gitnang silangan. Malaki na ang naging kabayaran at patuloy pa itong tumataas. Ano ang susunod na mangyayari? Tayong mapapasya kung mapapatuloy pa ang tunggaliang ito na hilahin ng lahat? O kung tuluyang nang mababago ang takbo ng mga pangyayari? Kung gusto mo manatiling nauuna sa susunod na pagsabog ng tunggaliang ito, pindutin mo ng like button at mag-subscribe ka. Maniwala ka, hindi patapos ang mga paputok at ganun din ang drama.